Hi, I'm Nina. I'm here in Edmonton, Canada, simula pa nung 2006. Ang trabaho sa Philippines dati is sa call center sa Makati, Sykes Company. Tapos, 2005, nag-resign ako. Pumunta ako ng Singapore, sinundan ko yung kapatid ko doon kasi nandun siya to try my luck. Naghanap ako ng trabaho doon, pero dahil ang degree ko is broadcast journalism, mahirap maghanap ng work related sa degree ko, kaya never ako nakahanap ng work doon. But while I'm there, soul searching. Sinabi ng kapatid ko na, why don't you study again? Tapos at the same time, kausap ko yung pinsan ko na nakatira dito sa Edmonton, Canada. Sabi niya, yeah, why don't you study here? Sabi ganon, it's better to study here. Sabi ko, ay, oo nga, no, sige, mag-try ako sa Edmonton. And excited din ako kasi hindi pa ako nakita ng snow. So, excited na excited ako makita ng snow. So, with the help of my aunt and my uncle, at saka yung pinsan ko, nakapunta ako dito sa Edmonton. Ang status ko nung dumating ako sa Canada is international student. Pero ngayon, Canadian citizen. Nung pumunta ako ng Canada, international student, tapos nag-aral ako. After ko mag-aral, tinulong ako nung international counselor sa school how to apply post-graduation work permit. So, nabigyan ako ng 3 years work permit, post-graduation work permit. After ko mag-graduate, nung nabigyan ako ng post-graduation permit, kailangan mag-work ako sa isang company na related dun sa sa tinapos ko na course. So, tapos kailangan full-time, permanent full-time ang work ko. Hindi temporary, hindi part-time. So, after ko mag-work ng permanent full-time sa U of A Hospital, nag-apply na kagad ako ng permanent residency. So, pinrint out ko lang yung papers, sinagutan ko yung mga question, tapos pinapirma ko yung manager ko dun sa papers, sinubmit ko. Ang bilis ng process, after 3 months, permanent resident na kagad ako. Ito pa nakakatawa. So, bago ka maging permanent resident, kapag nandito ka na sa Canada, kailangan mong exit ka ng Canada, tapos balik ka ulit. Pagbalik mo, doon ka bibigyan ng permanent residency, tatatakan yung passport mo. Kaysa umuwi ako ng Philippines o kaysa pumunta ako kahit saan, ang ginawa ko noon, umikot lang ako sa flag ng US sa Montana. 5 hours away from Edmonton. Ang tumulong sa akin yung boyfriend ko. Dinrive ako dun sa Montana. Eto pa. So, the week before ako pupunta ng Montana para umikot sa flag, nalaban ko yung passport ko. As in, sira siya. Nalaban ko, naiwan ko sa bulsa ng scrubs ko. As in, wala, hindi mo mababasa. As in, basang-basa. As in, lukot-lukot. Sobrang stress ako noon. As in, hindi ko alam ang gagawin ko. Dati pa, sa Vancouver lang yung merong Philippine Embassy. So tawag ako sa tinyak ko yung website ng Philippine Embassy for emergency na appointment. Wala, fully booked lahat. Sabi ko, oh my God, paano to? Tapos tumawag ako sa consulate ng Philippines dito sa Edmonton. Tapos sabi niya, good luck kasi yung Philippine Embassy this weekend nasa Banff, meron silang outreach para sa mga renewal of passport. Sabi ko, oh my God, that's good. So, Friday nun. So, Friday ng gabi, tinawag ko yung boyfriend ko. Sabi ko, hey, you gotta help me, drive me to Banff. Sabi ko kasi kailangan kong i-renew yung passport ko. So, kinabukasan, early in the morning, drive kami sa Banff. Pila ako doon. Tapos pagdating ko doon sa employee ng Philippine Embassy, kinuwento ko yung nangyari, napagalitan pa ako, bakit ko daw nilaban yung passport ko. Sabi ko, sir, di ko naman talaga gustong laban yung passport ko. Sino bang gustong laban ng passport, diba? After ako mapagalitan, kinuha nila yung passport ko, tapos, ang bilis. Like, na-renew kagad yung passport ko. Binigyan na kagad ako ng bagong passport. So, the next weekend, nakapunta kagad ako sa Montana. Umikot lang ng flag ng US. Balik kagad dun sa Canadian immigration. Mga ilang oras lang. Siguro mga 1 hour, 2 hours.
O yun na, meron na kagad ako permanent residency. Tapos nga sabi niya dahil nandito ka sa Edmonton, dahil nandito ka sa Canada since 2006, after 1 year or 2 years yata, pwede na ako mag-apply ng Canadian citizenship. Pero, hindi kaagad ako nag-apply ng Canadian citizenship kasi nung parang napagod ako eh. Kasi simula nung student ako, every year kailangan ko mag-renew ng international student visa. Every year kailangan ko mag-apply nun. Pagkatapos nag-apply ako nung parang habang student ka, pwede ka mag-work ng part-time. Apply din ako noon. Tapos, after kong graduate, nag-apply ako ng post-graduation work permit. After noon, nag-apply ako ng permanent residency. Napagod ako sa sobrang dami ng paperwork lagi. Non-stop, lagi may paperwork, lagi nagpapasa. Tapos, yung anxiety ko na natanggap kaya nila, o nawala kaya yung mail, kasi hindi ka naman pwedeng tumawag para i-check yung status nung papers mo, hindi nila tatanggapin yun, ayaw nila ng ganun, kailangan mag-intay ka lang. After yung stress ng mga paperworks, nung naging permanent resident ako, parang tinamad na kagad akong mag-process ka agad ng paperwork, ng mga paperwork. So, it took me until 2018 bago ako nag-apply ng Canadian citizenship. Nagkaasawa na ako dito. Nagkaroon na ako ng 2 anak bago ako nag-apply ng Canadian citizenship. Kaya ako nag-apply ng Canadian citizenship kasi may expirency din yung permanent residency. Kailangan mo pa rin i-renew siya every 5 years yata or 4 years. Parang mga ganon. So, after ko nag-renew ng permanent residency, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko na talaga mag-apply ng Canadian citizenship. At saka tinutokso ko nung anak kong panganay. Sinasabi niya na, Mommy, we're all Canadian except for you. You have to apply for your Canadian citizenship, you know? And then, inis din yung asawa ko sa akin kasi hindi kami makalabas-labas kung saan-saan unless mag-apply ako ng visa, di ba? Laging gano'n. Pupunta ng US, I have to apply for visa, tourist visa, mga gano'n. So, it really took me 18 years. 18 years, 2018, I mean. So, pinagtatawanan pa ako ng mga ibang applicant dati nung nag-exam ako ng Canadian citizenship. Nagtatanungan kami, ilang taong ka na dito? Ganon. Nung tinanong nila ako, ilang taong ka na dito sa Canada? Since 2006. Sabi, ha? Ba't ngayon ka lang? After 12 years, ngayon ka lang nag-apply. Sabi ko, kasi nga tinamad ako. Parang nakontento na kagad ako after ko makuha yung permanent residency ko. So, yun. And awa ng Diyos, nakapasa naman ako in one take dun sa Canadian citizenship exam. Pumasa kagad ako at saka nag-oath taking. I'm Canadian citizenship now. Canadian citizen, I mean. Canada ang pinili ko kasi nga nandito yung aunt and uncle ko at saka yung 3 cousins ko. So at least kahit papano, meron akong relative na matatakbuhan just in case of emergency or something happened to me. Ako lang lahat ang nag-process ng papers ko. Lahat talaga. With the help of my cousin na nandito sa Canada noon, nag-email ako sa school. Tapos sumagot sila sa akin ng email na yes, they're still accepting student kasi sa U of A tapos na yung yung registration. So sa Makiwan College, ngayon university na siya. Pero dati nung 2006, pa lang yon, Makiwan College. Tapos sinend ko yung mga papers ko, lahat ng credentials, lahat ng mga requirements na papers na kailangan nila. Pinadala ko from the Philippines through FedEx. Natanggap naman nila. Pasado naman ako. At saka good thing, kinredit nila yung some of my English classes, English courses. Yeah, some of the classes. Hindi lahat, pero most of my English classes, kinredit nila yon. Binigyan nila ako ng acceptance letter. And then, nagbayad ng $10,000 for down payment sa school. Pinadala nila yung receipt. After ko matanggap yung receipt, nag-apply na ako ng interview sa Canadian Embassy sa Makati. And then, sakit ng ulo ko nun eh. Kasi yung cheque, kailangan
sakto yung amount. Eh, yung nakuha kong yung pinagawa kong check sa sa Canadian citizenship, ay Canadian embassy, parang may sobrang konti. Ayaw nila ng may sobra, kailangan talaga sakto. So punta ako sa bangko, hingi ako ng money, ano ba yun, MoneyGram ba yun, money check. Basta yung check for the payment. Balik na naman ako sa Canadian embassy. But ano naman, na-interview naman ako. Tapos nalungkot pa ako noon kasi akala ko hindi ako matatanggap, hindi ako papasa kasi sabi nung lalaki doon, "Oh, I don't believe that you're gonna come back to the Philippines after you graduate from the school. I have a feeling you're gonna work there and then you're gonna meet your husband there and then you'll never come back." Sabing ganon. Kasi mangot pa. So medyo nalungkot ako noon kasi akala ko hindi ako papasa. Pero good thing, pinasa niya ako at saka biglang na kagad, medical exam. Tapos nakuha ko na kagad, within 2 weeks nakuha ko na kagad yung yung international student visa. Tapos within a month umalis na kagad ako ng Philippines. Ang bilis ng processing. Pero ako lahat, wala akong ginamit na agency, lahat talaga ako. Meron pa palang requirement na ginawa ko. Hiningan ko yung tita ko ng ng papers na may sign ng lawyer, legal paper para sabihin na just in case may mangyari sa akin, siya yung magre-responsible sa akin. Just to prove sa Canadian Embassy na hindi ako magiging refugee dito. Kumbaga, kung may mangyari sa akin, merong sasalo sa akin, which is my aunt. So, I think that thing helped me sa papers. Malaki ang pinagbago ng buhay ko dito sa Canada. Kasi, like I said, naging independent ako dito sa Canada. Simula nung dumating ako dito, ako na lahat. Ako lahat nag-grocery, nagluluto, naglalaba, naglilinis, lahat. Ako na. Walang kotse, dati. So, commute, rain or shine, snow or not, commute ka talaga, mag-grocery ka, dahil mo bit-bit na plastic bag ng groceries, naghihintay ka sa waiting shed ng bus, ang lamig-lamig, nagyayelo na yung pilik mata ko, nagyayelo na yung ilong ko, naghihintay ka pa rin ng bus, tapos bit-bit mo pa ang bigat-bigat na plastic bag. Yun yung mga struggles ko dati pero I became very independent. Wala akong inaasahan kundi ako lang. Lumakas lalo yung loob ko actually. Parang, ay, kaya ko palang gawin yun. Parang mga ganon. Parang naging, like I said, naging independent tsaka lumakas yung loob ko. Ayun nga, yung mga challenges ko, pagdating ko dito, ang hirap. Ako lahat. Dati pa hindi ako marunong gumamit ng washing machine. Kasi hindi ko naman, sa Pilipinas, hindi naman ako gumagamit ng washing machine. Yung katulong namin gumagamit noon, naglalaba. Hindi rin ako nagluluto. Wala, dati, lang ako, work, bahay, kain, gala, ganon. Hindi ako naglilinis, mga ganon. Hindi ako nagtutupi ng damit. Lahat may yung katulong, lahat gumagawa. Hindi ako nagluluto. Pag may gusto kong kainin, papaluto ko lang kay Neneng. Yung mga ganon. Pero dito, ako lahat, kaya na-homesick pa ako dito nung umpisa. Kasi nga, parang ako lahat, parang hindi ko kayang gawin. Parang, I'm all alone. Kahit na nandito yung pinsan ko, tsaka mga aunt ko, meron din silang sariling buhay, di ba? So, ako lahat talaga. Pero, minsan, pag malayo yung pupuntahan ko, tatanungin ko yung pinsan ko, "Hey, can you drive me here?" Kasi walang bus route na dadaan sa ganung lugar. O, idadrive nila ako ganun. Mga instances na talagang I have no option. Pero, yun nga, mahirap talaga sa umpisa. Natatandaan ko dati sa gabi, lagi kong sinasabihan yung sarili ko, "Ninya, lakasan mo yung loob mo. Sa umpisa lang yan, mahirap. Pero after mong gumraduate, after mong magkaroon ng work, gagaan din ang buhay mo. Don't worry, lakas lang ng loob. Huwag kang susuko." Ganon. Lagi kong bine-brainwash yung sarili ko na lakasan ng loob ko. Pero awa ng Diyos, okay naman. Nalakasan ko nga ang loob ko. Kaya nandito na ako ngayon, kumbaga settled na ako, kumbaga nakapag-adjust na ako. Mababait ang mga Canadian. Like, for example, sa atin, pag naglalakad ka sa sidewalk, tapos may masalubong ka na stranger, never mo babatiin yun, di ba? Kasi ba't mo babatiin? Di mo naman kakilala. Pero dito, pag nasalubong mo siya, tapos nagkatinginan kayo,
wala kang magagawa kundi sabi, hi, or hi, good morning, or hi, how are you? Ganon. Tapos, wala, diretso na kayo, lakad ulit, ganon. Tapos, ano sila, very helpful, very accommodating. Parang sabi ko nga dati sa sarili ko, parang mas mabait pa yata sila kaysa sa mga Pilipino. Sabi, mga Pilipino, very hospitable. Pero parang mga Canadians ang mas hospitable. Kasi talagang, they're so helpful. Tapos ano pa sila, yung iba magsalita, parang, hi, yes, yeah, come in, come in. Mga ganun pa sila magsalita. Parang malumanay na, mababait. At saka, meron silang, diba sa atin, kapag magkakaibigan, nag-aakbayan, nag-holding hands, mga friends, beso-beso, mga ganyan. Dito sa Canada, hindi sila ganon. Natatandaan ko nung, bago mag-start yung school ko, may meeting, lahat ng mga international students. Siguro mga lang kami nun mga 20 or less than 30. Konti pa lang dati mga international students hindi pa uso yung katulad ngayon, madaming-madami. So, yun, meron kaming meeting, tinuturuan kami, sinasabihan kami kung ano yung mga Canadian culture na bibigyan dapat namin ng mga personal space. Kumbaga, you cannot just like hug someone or you cannot just like yung aakbayan or ibebeso. Hindi ganon. Bibigyan mo sila ng personal space. Ayaw nila yung masyado ka nakadikit, mga ganon. So that's another thing that I remember dun sa sa orientation ko dati. Yung bibigyan mo sila ng personal space. At saka food din. Marami yung mga food dito na never ko natikman sa buhay ko. Like pierogies. Usong-uso dito yung pierogies. Natatanda ko, nandun ako sa student council. Sabi, oh, it's pierogies day today in the cafeteria. Are you gonna buy pierogies today? Sabi ko, what's pierogies? Lahat sila na-shock. Like, what? You don't know what pierogies is? Like, no. So, pinatikim nila sa akin yung pierogies. Sabi ko, yung pala ang pierogies. Masarap pala siya. Yung mga cabbage roll. Natuto rin ako magluto ng turkey. Kasi hindi naman tayo nagluluto ng turkey sa Philippines. Marami ako natutunan dito. At saka maganda naman ang Canadian culture. Tatagan ng loob. Lakasan ng loob. Tiyaga sa umpisa. Kasi talaga sa umpisa mahirap. Kasi you're back to zero. Lahat ikaw. Tapos, simula, iba pa yung culture nga, iba yung environment, di ba? Tapos, number one dito, importante, magkaroon ka kagad ng sasakyan. Kasi, talagang importante yon. Kasi, mahirap mag-commute pag winter. Kaya kailangan talaga may sasakyan kagad. Tapos after nun, the next thing na goal is magkaroon ng apartment or bahay. Kasi syempre importante yon para hindi kayong rent ng rent. At least kapag meron kang bahay, yung binabayad mo, sa'yo rin mapupunta balang araw, di ba? Mahirap lang talaga sa umpisa, pero once nagkaroon ka na ng permanent full-time job, tapos nag-iipon ka, paunti-unti na yon. At saka once na nagkaroon ka rin ng yung your set of good friends, yung good friends mo na yon, magiging kinda your family na. So, kahit wala dito yung family mo, at least yung friends mo, ang magiging kinda your family. So, meron kang someone na mapagsasabihan ng mga problema mo, ng mga feelings mo. That's very important. So, yeah. Sa umpisa lang talaga, sabihin ko lang talaga, mahirap lang talaga sa umpisa. Like, in my experience, like I said, bine-brainwash ko dati yung sarili ko every night. Ninya, konting tiis na lang. Don't worry, pagka-graduate mo, magkakaroon ka na ng work. Don't worry, mahirap lang talaga sa umpisa. Yung puyat ako dati. Tapos, papasok ako kinabukasan. Talagang sinasabi ko sa sarili ko, Ninya, konting tiis na lang. Isang taon na lang, Ninya. Isang taon na lang. Ninya, ilang buwan na lang. Mga ganon. Talagang lakasan lang talaga ng loob. Pero once you're here and once you settled here, I think it's a good country to live in. Yeah. That's it. Have a great day. Bye.